Go signal na lang ng gobyerno ang hinihintay ng mga motorcycle taxi para payagan silang pumasadang muli. Pag-usapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Asek Libiran. Ay, magandang hapon po, Ma'am Ruth. Magandang hapon din sa lahat ng taga-subaybay ninyo. Pakilinaw po sa amin ngayon, ano po ba ang status ng pag-arangkada nitong motorcycle taxis? Kasi originally dapat this week sana, no? Opo, tama po yan. Actually, meron pong proseso na sinusunod bago mapayagan yung mga motorcycle taxi players na bumalik na sa kalsada for the resumption of the motorcycle taxi pilot study. So, unang-una niyan, kailangan kapag sila ay sa tingin nila, na-comply na nila yung mga requirements na nakasaad dun sa guidelines ng National Task Force, susulat po sila sa MC Taxi TWG para i-signify yung kanilang compliance. Sa oras na matanggap po yan ng TWG, agad pong mag-i-schedule ng inspection dun sa training facility ng motorcycle taxi player, bit-bit po yung checklist at titingnan po per item kung lahat ba yon ay na-comply na. Ngayon, kung na-comply na po lahat, i-issuehan po natin sila ng notice to proceed or certificate of compliance para po agad-agad ay makabalik na po sila sa kalsada. Noong Saturday po, nag-conduct tayo ng isang inspection doon sa training facility ng Angkas. At based doon sa naging inspection, meron pong dalawang items na ninote yung MC Taxi TWG. Number 1 po dyan ay yung issue on the thermal scanners o yung completion ng mga health declaration forms for both the rider and the passenger. Para rin po yan sa protection nila para malaman kung yung mga sasakay ay may lagnat ba o hindi o wala o kaya naman merong in-exhibit na symptom ng COVID-19. Pangalawa po, yung kinakailangan na magkaroon o magpakita ng confirmation yung angkas na sumalang po sa background check yung mga riders nila. So, ibig sabihin, tinitingnan natin kung yung mga riders ba nila ay walang mga pending cases or offenses related to traffic para po maprotektahan din yung kaligtasan ng mga pasahero natin. Ngayong araw naman po, ating in-inspect yung training facility ng Joyride at i-evaluate po ng TWG at mga inspectors yung naging compliance po ng Joyride doon sa mga protocols natin sa NTF. Yung Move It naman po, hinihintay na lang natin yung letter nila signifying their compliance para po agad-agad ay makapag-schedule na rin tayo ng inspection doon sa training facility nila. Okay. Ma'am, kasi kanina na-monitor ko na may interview yung isang Angkas official dito kay with Pinky Webb, no? Ang sinasabi niya, hindi naman daw kasama sa regulations itong pagkakaroon ng thermal scanners. Na-resolve na po ba yan? Na may thermal scanners dapat ang mga riders? Opo, pinag-uusapan po yan kasi may punto rin naman po si Asek Galvante, ang chairman ng MC Taxi TWG. Kasi nga naman po, na syempre nasa pandemic tayo at paano mo nga naman kasi malalaman kung may lagnat o wala kung wala kang thermal scanner. At magbabase ka lang doon sa isinulat sa health declaration form. So pag-uusapan po yan. Ngayon, nagpatawag po ng meeting si Asek Galvante sa mga members po ng MC Taxi TWG bukas ng 10:00. So hopefully lahat po ng mga issues na yan ay masettle na para rin po makabalik na rin sa kalsada itong mga MC taxis natin dahil naniniwala rin naman po si Secretary Tugade at si Asek Galvante na malaki po yung maitutulong nila para po maitransport yung mga pasahero natin dun sa mga destinations nila. Pero yun nga po, kinakailangan din kasi na coupled with safety and health regulations itong extension ng pilot study. Maaasahan po ba yan na mangyari within this week na makabiyahe na po kaya sila? Kasi malaking tulong din po itong mga motorcycle taxis sa ating mga commuter. Opo, yun nga po ang ating target dyan. In fact, kung na-comply nga lang po, sana kung today o kung tomorrow, ay agad din naman silang mabibigyan ng notice to proceed or certificate of compliance para on the same day ay makabiyahe po sila. Sige po. On the side naman po ng mga mga commuter, para din po mapaghandaan nila, ano nga po ulit ang requirement para sa kanila pag sasakay po sila ng mga motorcycle taxi? Apo, number 1 po is kailangan yung mga commuter ay may dalang sarili nilang helmet. Ito po ang regulasyon po nito o ang polisiya na po ito ay hindi para pahirapan sila. Ito ay para protektahan po sila. Kasi
hindi ka naman, syempre ngayon medyo mahirap o may duda ka kung gagamit ka ng helmet ng iba. So hindi mo naman alam kung sino yung huling sumuot nun. Kaya for their peace of mind at para na rin po sa kaligtasan at kalusugan nila, kailangan magdala sila ng sarili nilang helmet. Pangalawa, kapag po sila ay magbubook ng ride with the motorcycle taxi players, kinakailangan po na cashless yung maging payment nila. So ayaw po kasi natin na mag-aabot-abot pa ng bayad at aabutan ng sukle, ng barya, yung mag-aabutan, yung rider, pati na rin yung pasahero. Dahil nga po napapataas niyan yung risk ng transmission ng COVID-19. So iniiwasan po natin yan. So yun po ang ilan sa mga reminders natin. At, opo. Ito kasing yung sa requirement sa helmet, di ba medyo mahal po ang mga helmet? Meron po bang specifications kung anong klase ng helmet yung dapat nilang dalhin? Ang alam ko po, ang nakalagay po, depende po yan dun sa nakalagay sa NTF, sa guidelines na ipinatupad po ng NTF. If I'm not mistaken, kailangan po naka full face helmet yan dahil yan naman po yung nakasaad din sa international standard para nga po protected din yung ulo ng sasakay. Para in case na may mangyaring aksidente na wag naman sana, ay kahit papano protektado yung mga pasahero natin. Again, this is for their health and safety. At wala naman pong halaga, wala naman pong katumbas na halaga yung buhay at kalusugan ng tao. Tapos po, Asek, ito namang isa yung cashless transactions. Hindi naman din po lahat ay merong debit card or credit card. Pero mahigpit pong ipatutupad ito. Kailangan talaga i-register na nila yung card nila doon sa app bago sila makasakay. Opo, tama po yan. At marami naman pong mga ways on how to process your payment, no? So iga-guide naman po sila ng mismong rider or yung motorcycle taxi player kung paano sila makakabayad online or through cashless transactions. Pero yan po kasi ay prerequisite, so sinusunod lamang po natin kung ano yung nasa guidelines na isinet po ng National Task Force. Kung sakaling mapayagan na silang magbiyahe, ilan po yung inaasahan natin ng mga motorcycle taxis na lalabas sa kalsada? Opo, meron based po dun sa dati nating motorcycle taxi pilot study, may mga naka-allot yan na slots eh. So for example, itong Angkas, meron silang 10 to 15,000 if I remember it correctly na slots. Pero nung last week po, nung nagkaroon kami ng meeting with the motorcycle taxi players, they stated na out of the total number of motorcycle taxi riders they have in Metro Manila, nasa 6,435 pa lang po yung nakakapag-undergo ng RT-PCR test or yung swabbing. So ang mahigpit po na bili ng NTF, ganoon na rin po si Secretary Tugade. Syempre, kung sino lang yung mga nakapag-undergo ng RT-PCR o yung sigurado talaga na negative sa COVID, yun lang yung papayagang bumiyahe. Sa Joyride naman po, ang sinabi po nila, meron silang more than 1,000 riders na nakapag-undergo ng swabbing at mahigit 1,000 din yung nakapag-RT-PCR test from Move It motorcycle taxi. Okay, Asek, gusto ko rin pag-usapan itong RFID, pero bago ko tumuloy dyan, mabilis lang. Required pa ba yung motorcycle barriers o hindi na? Well, that is part of the guideline set po by the National Task Force. So kailangan po yung barrier ay approved din ng National Task Force. I understand yung sa Angkas po ay approved na, same with Joyride. So yung hinihintay na lang po natin ay yung sa Move It. Pero I understand, ano po yan pinattern din nila yung kanilang barrier dun sa approved barrier naman ng Angkas. Asek, yung RFID, may nakita akong post nyo na sabi nyo, even after December 1, kasi di ba cashless na tayo by December 1 sa mga tollway, pwede pa rin kamong magpalagay ng RFID. Pakilinaw lang yung policy kasi ngayon maraming nahihirapan din dun sa online appointments kasi karamihan book na yung mga yung mga dates eh. So ano pong mangyayari by December 1? Linawin lang po natin, yung December 1 po, is a deadline for toll operators to implement 100% cashless transactions. Hindi po yan deadline ng kabitan ng RFID. So, ibig sabihin po, even after December 1, 2020 or even beyond 2020, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkakabit ng RFID. Ngayon, kung meron pong mga motorista o yung mga may-ari ng sasakyan na nahihirapan po makapag-secure ng appointment online dun sa mga in-establish po na online appointment systems,
ng mga toll operators, there is no need to worry. Dahil po from starting December 1 no, until January 11, kapag po ang isang sasakyan ay wala pa ring RFID at pumunta sila sa toll gate, pwede silang pumila kahit saan doon dahil lahat po ng lanes ay po pwedeng ma-convert into an RFID stickering lane. So, ibig sabihin, pag wala akong RFID, pumila ako sa isang linya doon sa toll gate. Doon mismo sa toll gate na yun or sa barrier, pa pwede akong kabitan ng RFID. O kung hindi man doon sa barrier, i-lead ako nung tauhan ng toll operator before sa tent bago mag-toll gate or after the toll gate at doon po ako kakabitan ng RFID. Maganda po yan, kasi syempre ngayon maraming nagpapanik na wala pang RFID eh. So ibig sabihin, kung bumiyahe ako halimbawa December 5 at wala pa akong RFID, linawin ko lang, kahit saan pwede akong pumila. So magbabayad ako ng toll na babayaran ko for that day and at the same time, ikakabit na rin sa akin yung RFID ko. Ganun po ba? At loloadan. Opo. Opo, tama po yun. So, pwede pong bago pa lang mag-toll gate, meron ng may mga staff na po yung toll operators doon at papagilid po nila kayo doon sa kanilang installation tent, doon kayo kakabitan, o po pwede rin na doon kayo mismo kakabitan sa barrier. Or pwede rin na right after the barrier kayo kabitan. Ngayon, kung may mga concerns din po, kung halimbawa insufficient unload, anong gagawin nila? Kapag ganun po, ang general rule po na kinumit ng mga toll operators sa government, ay papayagan nilang makapasok. So, ang rule is itataas pa rin yung barrier at ililid doon sa reloading station near the toll gate. Meron pong mga top-up device yung toll operator at doon po pwedeng magpa-reload yung ating mga motorista. Ayan, buti naman. Maganda po yung balita na yan. Maraming po salamat sa inyong panahon. Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran.